Magandang araw muli, mga kahoror. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayon ay tungkol sa isang malaking bahay sa San Ildefonso, Bulacan. Sa barangay Anyatam, katabi lamang ng National Highway, mapapansin agad ang isang bahay na bato. Takaw mata ito dahil sa taglay niyang kulay. Ito ay ang Ilosorio Mansion, ang isa sa pinakamatandang bahay sa bayan ng San Ildefonso. Ang Ilosorio Mansion, o mas kilala sa tawag na bahay na pula, ay madalas ipakita sa mga telebisyon, lalong-lalo na kapag sasapit ang panahon ng undas. Dahil sa mga kababalaghang kwento na taglay ng mansyong ito. Ngunit maliban sa mga kababalaghang kwento, ay may mabigat ding kasaysayan ang nakaraan dito. Noong sinakop ng mga Hapon ang bansang Pilipinas, nagsilbi ang bahay na pula bilang isang garrison. Dito sa mansyon na ito, ikinulong ang mga nabihag na kababaihan at pinagsamantalahan ng mga sundalong Hapon. Ang mga edad ng mga naging biktima ay lumalagay sa 13 pataas. Bukod sa pananamantalang ginawa ng mga sundalo, labis din ang ginawang pagpapahirap nito sa mga biktima. Ilan sa kanila ay dinala pa sa bayan ng San Miguel at inilagak sa comfort station sa loob ng ilang buwan. Sadyang malagim ang naging kaganapan noong panahong iyon. Masasabi na ang mansyon na ito ay hindi minumulto ng mga ligaw na kaluluwa, kundi ang bahay na pula ay minumulto ng mga malalagim na alaala na nakahimlay sa bawat sulok ng bahay na ito. Ayon sa sabi-sabi, maraming kababalaghan daw ang nagaganap sa bahay na pula, lalong-lalo na tuwing magtatakip silim. May mga kwento na may isang babae raw na nakasuot ng saya at belong itim ang madalas pagpakita sa lugar. Isa daw ito sa mga nabiktima noong panahon ng Hapon. Meron ding nakapagsabi na sa katahimikan daw ng gabi ay kadalasang may madidinig ka ng panaghoy ng mga babae na animoy humihingi ng tulong at nagmamakaawa. May mga pagkakataon din na makakadinig ka daw ng mga yabag na galing naman sa multo ng mga sundalong Hapon. Ngunit sa kasalukuyan, ang mga pagpaparamdam sa bahay na ito ay unti-unting naglaho kasabay ng unti-unting pagsira sa mansyon na ito. Sa kasalukuyang kalagayan ng mansyong ito, ay talaga namang makakaramdam ka ng lubos na panghihinayang. Masasabing napakalaking kasayangan ang unti-unting pagsira sa mansyon na ito. Para sa akin, ang espasyo ang mas mahalaga pagdating sa mga makasaysayang kaganapan sa isang lugar. Ang mga haligi na siyang bumubuo sa espasyo ang nagsisilbing katibayan upang mas lalong mapalakas nito ang makasaysayang pangyayari sa isang lugar. Hanggang dito na lang mga kahoror, at sana'y nagustuhan nyo ang kwentong aking ibinahagi sa inyo. Kita-kits tayong muli mga kahoror sa mga susunod na kwentong katatakutan
at kababalaghan. Maraming salamat po.